Ngayon, isa sa mga nakatutulong sa aking magsulat ng isang eksena pagkatapos ko planuhin ang mga kabanata ay ang ABDCE structure or action, background, development, climax, end. So, action, background, development, climax, end. So, nagsisimula tayo sa ating paggawa ng eksena sa kilos. Tatandaan natin yun, kailangan gumagalaw ang ating mga tauhan. Hindi nakatutulong mag-usad ng ating salaysay ang masyadong cerebral, ang masyadong paloob na pagsusulat. Kailangan palabas, pakilos. Ang background naman ay ang paglalahad ng dati pang umiiral o yung tinatawag nating status quo. At mahalaga iyon kasi magkakaroon tayo ng development. May mangyayari kung paano makikita ng ating tauhan ang mga pwedeng magbago. Ang climax, mayayanig ang kanilang pagkakaintindi sa mundo, kaya magpupursige sila ng posibleng pagbabago. At ang ending naman natin ay yung bagong pag-iral, na maaaring yung dating pag-iral din naman. So, doon sa ending natin ay maaaring magbago ang status quo or mapaigting ang dati. Halimbawa, di ba may tatlo tayong banghay? Yung personal, panlipunan, at saka geographical. So, magbibigay akong halimbawa ng isa. So, halimbawa, personal. Dun sa ating Wayang Alimagno ay ang kilos ay nagpa-practice, nag-e-ensayo si Waya ng pag-araro gabi-gabi at naririnig yun ng kanyang ina. Tapos, ang background natin ay bago pa lang si Waya sa pagsasaka, ngunit nalubhasa na ang kanyang madrasta. At ang ating development, minsan sa almusal, sinabihan ni Kikay, si Waya, nako, naririnig ko yung brakes ng sasakyan mo. Mapupudpod ang brakes mo na. Kailangan gaanan mo yung ipit ng brakes, kundi lalo ka lang mahihirapan kalaunan. Ngayon, nandun na tayo sa development. Climax, nagpaalam si Waya mula sa kanyang agahan para ayusin ang kanyang sasakyan. At ang ending ay nagkakaroon ng talaban yung relasyon ng madrasta para maging mas magkaroon silang respeto sa isa't isa bilang mga magsasaka at mga babaeng nagtatrabaho sa palayan. So, yun, personal. Pero napapansin nyo, tumatalab din siya dun sa kwento natin sa paraan ng pagsasaka. Tumatalab din siya dun sa ating banghay tungkol sa pakikipagsapalaran ni Waya papatungo sa pagiging kampyon ng kanilang paligsahang pagsasaka. Doon naman sa panlipunan, dati-rati, so doon muna tayo sa kilos, aksyon. Ang aksyon natin, naghahanap si Waya ng mga mas magandang paraan para makapag-ani ng palay. Ano ba yung dating kagawian? Dati ay isa-isang kinakarit ang isang bungkos ng palay, saka ito hihiwain ng gamit ang karit. So, ang development natin, nakita ni Waya ang kanyang mga kapatid na gumagawa ng hawla para makapaghuli ng alimango sa kanilang palayan. Napansin niya na yung hugis ng hawla ay parang alulod, pagganon. So, naisip ni Waya, kung ang palay ay dadaan sa mga blade, sa mga patalim na hugis alulod, makokolekta ang palay, mahihiwa sila dun sa paalulod ng mga blade at may saka sila maaaring itali dito ng otomatiko ng isang makina. At ginawa ni Waya yun para sa kanyang sasakyang pang-ani. So, yun yung ating
development hanggang sa climax. Ang ending nito ay nagkaroon ng mas efficient na paraan na pag-aani ng palay na nakita ni Waya mula sa pag-obserbasyon niya sa paglalaro ng kanyang mga kapatid sa panghuhuli ng alimango. Ayun, yun ang ating panglipunan. Paano kaya sa geographical? Napansin natin na yung dalawang ating eksena, pinalawig din naman nila yung mga kailangan ni Waya para magtagumpay sa kanyang kampyonato. Pero dun sa ating Wayang Alimango, ikinwento din natin na nakipag-usap siya dun sa kanyang mga karibal, si Aling Berta. So ang ating kilos, ang binisita ni Waya, si Aling Berta. Ang development na tuklasan niya na si Aling Berta pala ay dating may tuberculosis. Kaya ang mga inobasyon sa pagsasaka ay hindi lamang para sa pagpapadali ng ating pagsasaka, ngunit kundi pagbibigay din ito ng kakayahan sa mga taong disabilisidado para makapag-provide sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya. So, ngayon, ang climax, ang development natin ay natanto ni Waya na ang teknolohiya ay isang paraan para magkaroon ng pagpapatas ng ating mga kakayahan sa ating lipunan. Kaya ang climax ay na-realize niya ang inobasyon ay hindi lamang talaga para sa espektakulo. O, napakaganda nito, napakahusay niyan. Ang inobasyon ay para din para sa pagbibigay ng kakayahan para sa mga bahagi ng ating lipunan. At doon, sa paglalagom ng kanyang mga natutuhan ay sana maabot ni Waya ang kampyonato sa kanilang paligsahan sa pagsasaka. Okay, so meron tayong tatlong halimbawa ng banghay na dinevelop natin gamit ang ABDCE format. Ano ngayon yung, ulitin natin yung ABDCE format? Action, background, development, climax, at end. So, ito yung kilos na ginagawa ng ating tauhan. Background, ano yung ginagalawan niyang kasalukuyang pag-iral? Development, may pagbabago na kailangan niyang gawin. Climax, ay paano mayayanig ang kanyang paniniwala. At ang end ay pwedeng umiral, yung dati pang umiiral, posible naman yun, lalo mapanatag tayo sa dating kagawian, o ay maaaring magbago ang pag-iral sa mundo ng ating mga tauhan. Ngayon, magpupunta na tayo sa mas mahabang writing exercise. Pipili kayo ng isang bahagi ng inyong balangkas, sana ay isang personal, isang panlipunan at isang geographical, at magsusulat kayo ng isang eksena. Hindi pa yung buong literal na eksena. Magli-label lang kayo. Tatalaan nyo lang yung papel ninyo ng A, B, D, C, E, at magsusulat kayo ng isang pangusap na papalawigin ninyo at mag-uusad sa inyong mga banghay sa paraang personal, sa paraang panlipunan, at paraang pang-geographical. At tatandaan ninyo, laging nagtatalaban yung tatlo nating banghay. Alright? Mag-uusap-usap ulit tayo pagkatapos ng 20 minuto.